management mo naman sa brake at saka sa accelerator. Ang posisyon naman ng paa mo dito, nakalapat naman yung sakong mo sa flooring. So ganito din ang posisyon niya, Kap. Kasi mas priority ka rin kasing nakaharap ang paa mo sa brake. Yan, kita mo yung paa ni Kuya Ron. Yan, ganyan, no? Yan, ganyan lang dapat. Hindi yung ginaganyan mo, no? O, kasi pag ganoon kasi, ang nangyayari niya, minsan mabigat ka mag-apak ng brake, tapos sa accelerator, ganun din. So what if kung nakaganito ka, napapractice mo yan hanggang mapapagaan mo ang management mo dito. So, si brake naman, kapag aapakan mo, hindi naman kailangan bigla. No? Kailangan smooth lang, gradual lang. So, para maiwasan natin na tayo ay napapabiglang mag-brake o sudden stop, para kahit paano maiwasan natin yan, i-maintain mo lagi yung clearance mo sa kapwa mo motorista. Yun yung para maiwasan mo. Pero minsan kasi talaga, syempre, may mga pagkakataon, alam mo naman kalsada natin, minsan mayroon na lang dumadive sa harapan mo. Lagi mong iisipin, di baling mamatayan ka na makina basta makapag-brake ka sa manual. Ano? Kasi importante, syempre, sabi nga sa banggaan, kung halimbawa biglang pumreno, ikaw yung may chance na para umiwas sana, binangga mo pa rin siya, ikaw yung magiging may kasalanan doon. Hindi magiging reason out yun na bigla siyang pumreno. Kaya kailangan lagi tayo malayo ang clearance. Dahil kung mapabigla ka mo ng preno, namatay makina mo, at least hindi mo siya aabutin. No? Yun. Tapos dito naman sa accelerator, syempre, may disiplina din tayo dito. Ang sabi ko nga lagi dito, bilang isang maingat na driver, alam mo dapat kung kailan mo to didiinan at hanggang kailan lang dapat didiinan. No? So, madali naman to i-maintain itong accelerator. Pero normal syempre sa mga katulad yun, yun yung mga tipong may gigil factor pa eh. Ganun talaga. Lahat din ng mga nag-aaral ng driving ay talagang lahat nararanasan yung gano'n. Yung kaba, yung gigil, yung mga gano'n, ano. So, yun nga, kaya ka nag-aaral, kaya ka gina-guide para ma-remind ka kung paano mo i-develop yan unti-unti, no? Hindi naman natin kailangan madaliin. Hindi natin kailangan biglain. Ang driving is a learning process to, no? Ang development nito, syempre, yung experience araw-araw sa pagmamaneho. Para lang din nung nag-e-bike ka, bago mo ba na-drive yan, ikaw ba ay marunong na kaagad? Di ba? Hindi. Pero ngayon, nagiging basic na sa'yo. Yan, ganun lang din yun dito. So, yan yung sa mga pedals, ano. Tapos, ito naman, si clutch, syempre, ang purpose ni clutch ay kapag itong gear mo ay ipapasok mo, halimbawa sa first gear, ililipat mo sa second gear, yun yung purpose ni clutch. In the same time, tandaan mo na ang isang manual na sasakyan, siya ay pinapagalaw sa pamamagitan ni clutch. So, ito yung mga tipong halimbawa, nilagay mo siya sa first gear, accelerator ka ng accelerator, hindi mo lang binibitawan ng tama ang clutch mo, hindi gagalaw si sasakyan. So, kailangan, paano mo i-timing yon, yung paggagas at yung pagbibitaw ng clutch na para mapagalaw mo ng swabe ang sasakyan. No? Okay. Yan. So, tatandaan mo lang din dito kay clutch, lalo-lalo na kapag first gear. Kasi, siyempre, kapag galing ka kasi sa tigil, gamitin mo ang first gear. So, si first gear, yan yung challenge sa manual. Yes, Kailangan kasi mabitawan mo siya ng dahan-dahan, hindi bigla, hindi nagmamadali, para maiwasan mo yung namamatayan ka. No? In the same time, kailangan matimpla mo siya na habang bumibitaw ka ng clutch, sinusuportahan mo siya ng accelerator. Kasi may mga sasakyan kasi din na katulad ditong hawak natin, 2019 model na Vios, ang clutch bite nito medyo maganda. Kasi minsan kapag patag ang kalsada, pag nabitawan mo ang clutch nito ng dahan-dahan, kahit hindi ka nag-accelerator, gumagalaw siya. Pero ako kasi, sinasanay ko talaga mga estudyante ko, na kapag kayo ay bumibitaw ng clutch, kailangan may suporta lagi ni accelerator. Kasi just in case kasi na maka-encounter kayo ng ibang sasakyan na medyo maselan ang bitaw ng clutch, yun yung tipong katulad ng Mirage, kailangan magagas ka muna bago mo binibitawan ang clutch. At least, doon pa lang, na-practice mo na, nakasanayan mo na, mapunta ka man sa ibang sasakyan, at least, hindi ka, kahit pa paano, hindi ka malilibago. Kasi tandaan mo din, ang isang manual na sasakyan,
iba-iba ang clutch bite niyan. So, yan ang unang kinakapa dyan, yung pagbitaw ng clutch. Yan ang unang pinapamilyar ng isang nag-aaral. Ano? Yon. Ang iwasan mo naman dito kay clutch, bukod sa mabilis ang pagbitaw, bigla, ito naman yung iwasan mo. Halimbawa, galing kang takbo, tumigil ka. Halimbawa, sabihin na natin na una si clutch, tapos nag-brake ka, tapos naka-engage ang gear mo. Wag na wag mo bibitawan si clutch hanggat hindi mo siya nai-neutral kasi mamamatay si makina. Na? Dito naman may mga tanong dito. Alin po ba ang nauuna ang apakan? Ang clutch po ba ang brake? Depende po sa sitwasyon yon. Halimbawa din nasa traffic ka, ito yung tipong sinasabi clutch brake kapag mabagal ang takbuhan. Pero kapag halimbawa galing ka ng mabilis, it's about 30 km yung takbo mo, more than 20, tapos ikaw ay titigil or magi-slow down, bumagal yung nasa harapan mo, si brake muna. Aalalayan mo muna si brake. Tapos kapag halimbawang ramdam mo na bumagal na yung sasakyan mo, doon apakan mo si clutch para magbaba ka naman ng gear doon sa mas mababa. Yan, ganun ang management nito sa clutch.